Good morning! Good morning from Bacolod City. We start our day. Good morning sa mga tanim. Ayan guys. Oh, good morning from our rose. Na bumuka mag-isa siya. Orchids. Okay guys. The baby plant. Lumaki na siya guys. Ang dami niyang dahon. Diba? Ganyan siya. Ipasok siya sa tubig. Very happy siya pag may tubig. Ito naman ay yung matagal na to guys. Mga 12 years ago. Ay, have a look at the bayabas. See? Yung bayabas is nabuhay siya guys. Oh. Ayan. Marami pa tayong mga nabuhay na ano. Na mga tanim. Ayan, si Mama Mary. Good morning. Ayan, yung mga tanim-tanim natin dito nabubuhay din. Pero yung iba, hindi naman natin kailangan. So, kailangan natin bunutin. Nabubuhay sila na we don't need it. Ito malaki. Ayan. So guys, magpunta muna tayo sa market, wet market. Let's go guys. Okay guys, let's go. Kuha lang muna tayo ng what is this? Chanelas. Wala naman chanelas. Wala tayong chanelas. Dahil tawasin. Kasi wala sa mga ubra. Ubra, nangita ubra. Nami na lang tani, tulog-tulog, malagaw pa. May waay, gida. Okay, ayara na sila. So guys, ito, nag-fruit. Punta kami ng wet market. So, nakabili tayo ng watermelon. And also, we bought some ano ito guys, well, ano nga ito, bitter melon. Meron tayo dito mga cassava, pero we have to cook it yet, na ano siya sa plastic. For days. And then parang may kamuti pa yata dito guys. Ay, we have langka. Yeah, this one nabuot siya sa ano guys, sa plastic. Ayan, so kailangan na siya maluto. Then we have kamuti. There. Bumili na rin ako ng oil na dalawa. And then this is daddy's ano. Daddy's sauce, sweet chili sauce. Bumili na rin ako ng juice para kay dad. Bumili na rin ako ng saging.
For here, may mangga pa to. Din bread. Nag-grocery na din kami eh. Juice. Ito pa lang ka. We bought peanuts. Mayroon pala lang ka. And then we have water. Yeah, we have water too. Ayan, bumili na rin tayo ng water. On mango dito guys, yan. That is our shopping, and then dalawang water. Yan. Okidoki, let's start again. So ayan guys, nagre-rest na lang ako sa bed. Anong oras na ba? Time check, nearly 8 o'clock na ng gabi. So nanonood ako ng YouTube, and then yan, ready na tayo sa for bed. Wala na rin kaming pupuntahan. Dumating na kami galing sa wet market. So, nagmumunguya na lang ako ngayon ng nakita ko to sa fridge na mga pagkain. At saka, ayan. Where are you? Ito guys. Oh, Skittles. At saka to. Ito, ang M&M's. Kaya, binanatan ko na sila guys. Konti lang naman. So, hindi ko naman tinapos. Naka-minus lang ako ng a little bit. So, tomorrow again, I shall have some more. But anyway, yes, yan ang vlog natin for tonight. Nagpapahinga na lang ako. And then, this is our life in Bacolod City, guys. Chill, chill. Alam nyo guys, ang buhay dito sa Pilipinas, kung marunong ka lang. At saka may pera ka naman na nakasave at nakalaang sa every month na nandito kayo sa Philippines. Makapagpahinga ka talaga guys, maka-rest yung katawan mo. Naalala ko yung nasa Australia pa kami. Excuse me. Nang nasa Australia pa kami guys, tapos palagi akong pagod na pagod. Hindi ako makapagpahinga kasi wala akong enough time. So always ako sa trabaho. Tapos by the time I get home, nakita nyo naman sa mga vlog ko, mga 6 years ago ko na vlog. Naluto agad, naka-uniform pa ako niya ng pagtrabaho. Tapos luto agad, halos wala ka ng time talaga sa sarili mo. Tapos, yun, the time goes so quick. Accommodated siya ng housework, paglalaba, paglilinis, pagluluto, pagtrabaho, mag-grocery, mga ganyan. Tapos, nung dumating sa Philippines, nakapagpahinga din kami. So, we decided we left our job early. And then, mabuti naman, basta, marunong ka lang talaga ano mo ba gagastusin, ganyan. Tapos, pwede naman na maliit lang na amount. Depende sa sa circle mo. Kung circle mo malaki, sama diba? Ha? Why hearing the bell? He's locked out. Served you right. You're outside. The wife locked him out. Okay. That's why you ring the bell. Yung glaring nga, lock out siya misis niya. Anyway. We want to come in. Ask permission. So anyway, yun guys. Pag marunong ka lang talaga ng pera, hindi naman masyado malaki yung magagastos. Especially pag dalawa lang kayo guys. So, nakikita nyo yung mga budget, yung mga budget video. Depende sa lifestyle ninyo. Pero pag maglaan ka ng 70,000 pesos sa isang buwan, kasama na yung mga bills nyo sa loob ng bahay, pwede naman siya. Dalawa kayo, makapasyal na kayo niyan. So, kailangan lang talaga guys, gumawa kayo ng something to do na hindi kayo maboboard. Kasi dito walang boredom. Ang lang dito is kung ano oras mo gusto pumunta sa mall, ano oras ka uuwi, kung ano hilig nyo, saan kayo pupunta. Kami ni Daddy, pag pumunta kami sa mall, hindi masyadong matagal. Umuwi kami ng
after 1 hour, you know, or 30 minutes nga lang. Minsan, uwi na kami niyan. Kaya gusto naming magstay sa bahay. Yun nga ang sabi ni Daddy sa akin. Gustong-gusto niya magstay sa bahay kasi yung bahay daw namin parang hotel na daw sa kanya. Kasi may aircon siya, magandang higaan niya. Tapos, everything he needs is here. May maraming pagkain, you know. Hindi naman siya umiinom ng alak everyday. Kung may bisita lang, ganyan. Tapos minsan wala nga. You know, pag walang bisita, wala din. So, yun. Kaya everything we need, nandito talaga sa bahay. Tapos tahimik dito, as you can see. Pero ako, gusto ko minsan mag-explore kahit sandali lang. You know, just to pass the time. So, pag maglaan ka lang ng kaunting pera for snacks, you know, pag dalawa lang kayo. Minsan 500 pesos, okay na guys. So, depende kung ilang beses nyo yan gagawin. Kaya, lumalaki yung bills. Kung magpatayo ka ng bahay, bibili ka ng sasakyan, motorsiklo, yung mga ganyan. So, mag-build up yung yung pera. Which is a little bit more than expected. Pero, yun lang, dapat pag lumipat kayo dito, syempre pag mag-rent kayo, talagang ilalaang mo yung pera sa rent. Kasi sa mga safe na area, pag mag-rent kayo dito, pag foreigner yung kasama nyo, mga safer part siguro is 30,000. At saka mahirap din kung sumali ka doon sa mga tabi-tabi na hindi secured yung bahay. Nakakatakot din kasi hindi mo rin alam. Unless na family mo yung kasama mo, kahit pa nga malagay din sila sa danger, malagay din kayo sa danger. Kaya isip-isip din tayo pag foreigner, diba? Ang kasama natin. So, mga 30,000 a month, yun ang reasonable na narinig ko na mga klase ng tirahan na parang secured. Or mag-condo na lang kayo, ganyan. So, 30,000, kalahati na ng nyo yan, ng monthly allowance nyo. Kung 70 yung allowance nyo. So, yan ang 70 na nila. Talagang enjoy kayo niyan. Pagkain, loob ng bahay, gano'n. Maganda pag nakapatayo kayo ng bahay dito kahit maliit. Yung hindi kayo nagre-renta. Especially pag may bala kayo na hindi na babalik sa abroad, dito na kayo. Pag bumalik man kayo sa abroad, yung pasyal yun. So, tumira dito guys sa Pilipinas, you know, mag 3 years na kami dito. Mabilis yung panahon. So, kailangan mo talaga kailangan budget talaga guys, every month. I'm trying to think back sa mga ginagawa ko sa budget namin. Hindi naman ako nag-regret kasi every time naman na gumasto kami is may meaning naman siya. Marami akong nabili ng mga gamit sa bahay na talagang gusto ko para sa bahay, para maging comfortable yung bahay namin. Marami akong pinagawa sa bahay na building wise kasi bahay naman namin to, so kailangan ko siya maging comfortable. Yung mga aircon, mga ganyan aircon, o tingnan nyo. Ano yun? O ayan. Yan. Yung mga inverter na aircon, talagang pinilit ko na mabili ko siya. Inverter na fridge, yung mga ganon. Nagpagawa ko ng mga lagyan na ng damit. Yan. You know. Metal yan, metal. Para hindi masira. Kasi bumili ako ng mga cabinet guys, parang hindi nila kaya yung damit namin, mabigat. So ayan, ito mga bed namin bago lahat sa buong bahay. Bago lahat ng mga bed. So kasi yung bahay na pinatayo ko ito 12 years, 10 years, kaya siya natapos sa 12 years. 10 years. Empty siya. Pero basta simento yung yung mga material, syempre pinturahan mo lang, okay na. Tapos paggawa kami ng stainless steel na railing, instead na yung metal, binigay ko yung steel sa kaibigan ko. Marami pa akong tatanggalin dito na mga railing, papalitan ng stainless steel dahan-dahan. Sabi ni Daddy,
Kaya babudgetan ko naman yun guys. Pero in saying that, okay na siya. Kasi ginagastos mo rin sa sarili nyo. Tapos talaga, mag-ingat lang sa budget na hindi lang talaga magastos yung mga gagastusin for the following years. Kasi tulad sa amin, wala kaming pension guys. So, pera talaga namin ginagastos. Minsan, natatakot ako kasi buwan-buwan gumagastos ako ng 250,000 pesos. Kaya sabi ko, bakit ang laki? So, na-realize ko na hindi naman to pwede. Ang laki na ng magastos ko. So, pag pero few months talaga yung guys, yung nagpapagawa ko ng bahay. Wala kasi akong choice. So, after that, okay na. Ngayon, na-reduce ko na siya so far. Hindi pa ako nakatapos kasi trial pa lang to. Ang pinakukaliit na gasto, mga really just for the house, mga 30,000 pa lang. So sinisipiret ko kasi yung gasto sa bahay kasi may store kami. So iniiba ko yung So yun, kaya you know what I mean. Kaya mag-isip-isip talaga para makastay dito sa Philippines ng matagal. Pero very important na magkaroon ang foreigner ng air condition room. Tuwang-tuwa talaga sila guys kasi masyadong mainit. So kung kahit nasa province kayo, kung kailangan nyo ng aircon, dapat may isa kayong room na aircon proof na makapanood siya ng TV, yung ganon, makakain siya dyan na may aircon, comfortable naman siya. Unless yung sa province is mahangin, so hindi sila nang kailangan. Sa city kasi kami guys, kaya as you can see, yung bahay namin is nasa subdivision. So i-update ko kayo ng mga susunod ko na mga thoughts para dito sa pagstay namin sa Philippines ha. Sorry nakahiga ako guys kasi napagod ako. So next time i-try ko na mag-vlog tayo and then isi-share ko sa inyo yung mga nadaanan ko dito. So I married a foreigner at andito kami nakatira sa Philippines at the age of hindi pa ako 60. Si daddy hindi pa 55 kasi matanda ako sa kanya. Okay? So, thank you so much for joining me tonight and I hope you enjoyed this video. Please don't forget to subscribe to our channel. Please do like our video, share it to your family and friends. And I shall see you guys in our next vlog. Good night everybody. Mwah. Thank you for watching. Bye-bye now.